Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Noong panahon ng Kastila, kapag ang santo ay hindi perpektong naiukit, hindi ito pwedeng basbasan ng mga praile o paring Kastila. Sa ating kwento, merong isang antigong santo ang napasakamay ng isang kolektor. Maraming depektibo at hindi perpekto ang pagkakagawa rito. Hindi nga kaya ito nabasbasan nung unang panahon. Si Hector, isang kolektor ng mga antigong kagamitan. Ginagamit niya ang kanyang tahanan para patuloyin ang mga antigong gamit na nabuhay sa iba't ibang dekada at siglo. Para sa kanya, nagdudulot ito ng kakaibang saya. Oras na makaharap na niya ang mga gamit na naging saksi sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang isang araw, napasakamay niya ang isang antigong santo na bumago sa kanyang buhay. Minsan, sa pagdalaw niya sa isang antique shop, napansin niya ang isang antigong santo na nakabalot sa dyaryo at nakalagay sa loob ng karton. Nasa isang sulok lang ito. Tinanong ni Hector kung bakit hindi iyon nakadisplay tulad ng ibang antigo. Sumagot ang may-ari ng antique shop. Hindi kasi natutuwa ang mga customer ko kapag nakikita nila ang santong yan. Para raw mabigat sa pakiramdam. Kaya ayun, ibabalik ko na lang dun sa supplier ko. Dahil likas kay Hector ang pagiging mausisa, nakiusap siya sa may-ari kung pwedeng matanggal sa balot ang antigong santo. Pumayag naman ang may-ari. Nang makita na ni Hector ng buo ang santo, doon niya naintindihan ang sinasabi ng mga taong nakakita rito. Marami kasing depekto ang nasabing santo. Hindi pantay ang mga tenga, lalo na ang mga mata. Hindi maayos ang pagkakabilog ng mga pisngi at masyadong matulis ang ilong na akala mo isang mangkukulam sa isang lumang pelikula. Pero para kay Hector, walang dapat katakutan sa santong iyon. Para sa kanya, maganda naman ito. Kaya nakiusap si Hector na bilhin na lamang niya iyon. Nagulat ang may-ari ng antique shop dahil merong nagkaroon ng interes doon. Imbis na ibenta, ibinigay na lang iyon ng may-ari kay Hector. Sa isang kondisyon. Hindi na ito maaaring ibalik pa sa antique shop na iyon. Pumayag naman si Hector. Nagtanong ito kung
anong panahon naiukit ang santo. Panahon pa ng Kastila yan. Ayon sa supplier ko, Mamaracho raw ang tawag dyan. Mas lalong naintriga si Hector sa sinabi ng may-ari ng shop. Doon pa lang niya narinig ang salitang Mamaracho. Habang bitbit ni Hector ang antigong santo, nakaramdam siya ng lungkot. Hindi niya alam kung bakit. Kapag tinitignan niya ang mukha ng santo, para itong may sariling kwento. Pagka-uwi pa lang ng bahay, agad na niyang idinisplay ang santo sa isang kwarto kung saan niya inilalagay ang kanyang mga antigong koleksyon. Pagkatapos nun ay nagbasa siya sa internet ng mga artikulo tungkol sa Mamaracho. Nalaman niya na ang Mamaracho raw ay mga depektibo o hindi perpektong mga santo na hindi binasbasan ng mga paring Kastila o praile. Dahil hindi raw ito magandang representasyon sa perpektong kalangitan. Walang may gusto sa mga Mamaracho nung panahon ng Kastila dahil wala itong pakinabang sa simbahan o maski na sa mga tahanan ng mga Katoliko. Nalungkot naman si Hector sa kanyang nabasa. Napatingin ito sa antigong santo. Kabilang pala ang santong iyon sa mga tinanggihang basbasan nung panahon ng Kastila. Biglang may naalala si Hector na kwento ng kanyang lola noon. Kailangan daw mabasbasan ang isang santo para hindi pamahayan ng mga masasamang espiritu. Napatingin si Hector sa santong Mamaracho. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang batok at braso. Hindi nga kaya nabahayan na ng masamang espiritu ang antigong santo? Marami pang inalam si Hector tungkol sa mga santong Mamaracho. Sa lahat ng kanyang mga naging koleksyon, dito siya nagkaroon ng matinding interes. Gusto niyang malaman ang mga kwento ng mga santong Mamaracho. Sinali na rin niya ang mga karanasan ng mga kapwa niya kolektor na merong nabiling ganitong uri ng santo. May mga nangyari raw na kababalaghan sa kanila. Kaya ang payo ng ilan, mas mabuting pabasbasan ang Mamaracho at saka ilibing sa malalim na parte ng lupa. Pero hindi kumbinsido si Hector sa payong iyon. Parang may bumubulong sa kanya na huwag niya iyong sundin. Ilang gabi nang puyat si Hector para magbasa tungkol sa mga santong Mamaracho. Kaya isang gabi, inawat na muna niya ang sarili sa pagbabasa tungkol dito. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng malakas na iyak sa loob ng kwarto
kung saan nakapwesto ang santong mamaratso. Dinikit niya ang kanyang tenga sa pinto sa pag-aakalang nagkakamali lang siya ng narinig. Pero tama siya. Doon galing ang iyak sa loob ng kwarto. Binuksan niya ang pinto. Biglang huminto ang pag-iyak. Naglakad-lakad siya sa kwarto at muling napatitig sa antigong mamaratso. Parang mas lumungkot ang mukha nito sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa biglang nawalan ng kuryente. Namatay ang ilaw. Nang bumalik ang kuryente, laking gulat ni Hector nang makitang nakatitig sa kanya ang santong mamaratso. Mula noon, palagi na niyang naririnig ang iyak sa loob ng kwarto kung nasaan ang antigong santo. Pero tuwing papasok naman siya roon, bigla itong hihinto. At ang nakakagulat pa, nakikita niyang mas lalong lumulungkot ang mga mata ng mamaratso kada araw. Parang nagpapasaklolo. Nababahala na si Hector pero kanino naman niya yun ikukwento? Meron bang maniniwala sa kanya? Marahil wala. Baka nga pagtawanan lang siya. Sa tuwing natutulog din si Hector, bigla na lang itong mananaginip ng isang babaeng nakatalikod habang umiiyak. Pero hindi niya magawang malapitan ng babae. At magigising na lang si Hector na umiiyak at hindi niya alam kung bakit. Palaging ganon. Isang gabi, mas lalong lumakas ang iyak sa kwarto kung saan andoon ang santong mamaratso. Ayaw man ni Hector pero parang may nanghihila sa kanya para pumasok sa loob ng kwarto. Sinubukang sindihan ni Hector ang ilaw pero tila napundi iyon. Napakadilim ng kwarto at ang mas nakakabahala pa, hindi humihinto ang pag-iyak. Gusto na niyang lisanin ng kwarto pero may pumipigil sa kanya. Parang may gustong magpasama sa kanya. Nagdasal si Hector at pagkatapos nun ay himalang sumindi ang ilaw. At laking gulat niya nang makitang nasa paanan na niya ang santong mamaratso. Basa ang mga pisngi at ang mga mata nito. Na akala mo galing sa mahabang oras ng pag-iyak. Dahil sa mga kakaibang naranasan ni Hector, nagpa siya itong bumalik sa antique shop kung saan niya nakuha ang santong mamaratso.
Sinubukan niyang ibalik sa may-ari pero tumanggi itong bawiin. May usapan na tayo. Hindi ko na yan papabalikin dito. Sa'yo na yan. Kargo mo na yan. Seryosong sabi ng may-ari at saka pinaalis na si Hector. Walang nagawa si Hector. Bit-bit nito ang santong mamaratso na patuloy pa rin sa pagluha. Basang-basa ang mga pisngi at mga mata. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa naisip niyang ibenta na lang iyon. Pinost niya sa kanyang social media ang mga larawan ng santong mamaratso. Marami ang nagkomento na nakakatakot daw ang santong iyon. Ang ilan naman ay nagawa pang magbiro. Nawawalan na ng pag-asa si Hector na mawala sa kanyang poder ang santong mamaratso. Hanggang isang araw, may nagpadala sa kanya ng mensahe. Nagpakilala itong isang psychic at may nababasa raw ito sa santong mamaratso. Agad nakiusap si Hector na tulungan siya nito. Pumunta ang nasabing psychic sa bahay ni Hector para makaharap ang santong mamaratso. Bigla na lang umiyak ang psychic. Naramdaman daw nito ang kakaibang lungkot ng kaluluwa na sumanib sa antigong santo. Doon nalaman ni Hector na isang dalagang minolestya at pinatay ng isang praile ang sumanib sa santong mamaratso. Panahon pa daw iyon ng Kastila. Hindi raw nakatawid ang kaluluwa ng dalaga dahil hindi nito magawang tanggapin ang nangyari sa kanya. Kaya namahay ito sa santong mamaratso. Ang antigong santo ay napasakamay ng iba't ibang tao sa iba't ibang dekada. Hindi ito nagkaroon ng permanenteng tahanan. Marami ang umayaw dito at kinutsapa ang itsura. Kaya naman, mas lalong nalungkot ang kaluluwa ng dalaga. Pagod na siya sa naging kapalaran niya at gusto na lang nitong makatawid sa kabilang buhay pero hindi niya magawa. Nakaramdam ng awa si Hector, kaya nagpatulong ito sa psychic kung ano ang pwede nilang gawin para makalaya na ang kaluluwa ng dalaga mula sa antigong santo. Sa tulong ng kaalamang espiritual ng psychic, nagsindi ito ng kandila at nagpatulong sa kanyang mga gabay at mga anghel para patuwirin na ang kaluluwa ng dalaga sa kabilang buhay. Natagalan bago ito mangyari dahil parang hindi makabitiw ang dalaga sa mga masasama at masasakit na nangyari sa kanya nung nabubuhay pa ito. Pero mabuti ang Diyos at ang mga alagad nitong anghel. Kaya nawala ang bigat sa kalooban ng dalaga hanggang sa hinatid na siya sa kabilang buhay kung saan matagal na siyang hinihintay ng kanyang pamilya.
Pagkatapos ng ritual, naging maaliwalas na ang mukha ng santong Mamaratso. Hindi na rin iyon lumuluha pa. Wala na roon ang kaluluwa ng malungkot na dalaga. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na muling narinig pa ni Hector ang pag-iyak ng santong Mamaratso. Hanggang isang gabi, muli itong dinalaw ng isang panaginip. Nakita niyang muli ang babaeng nakatalikod. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ito umiiyak. Sa unang pagkakataon, humarap na ang misteryosang babae. Nakangiti at kinausap si Hector. Salamat sa pagtulong mo sa akin para ihatid ako sa tahanan ng ating Panginoon. Balang araw, magkikita ulit tayo at personal ko nang masasabi sa iyo lahat ng pasasalamat ko. Pagkatapos noon ay nagising na bigla si Hector. Umiiyak ulit ito. Sa mga oras na iyon, alam na niya ang dahilan. Luha iyon ng kasiyahan dahil naging instrumento siya para makauwi ang isang kaluluwa sa tahanan ng Poong May Kapal. Liham ng gabi. Liham ng gabi.